Tumatawid ang gwardya na yan sa exit gate sa Clark Freeport Zone nang banggain ng humaharurot na itim na kotse. Sa lakas ng pagsalpok, tumilapon ang gwardya. Ang kotse hindi huminto, pero nahuli rin kalaunan at nakipag-areglo. Nagtamo ng sugat sa ulo at katawan ng gwardya at nakatakdang isailalim sa CT scan. Inaalam na ng Department of Justice ang pinagmula ng bomb threat na natanggap ng iba't ibang government agency at local government units ngayong araw. Inatasan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang NBI na tuntunin ang nagpadala ng email na naglalaman ng bomb threat. Isang nagpakilala ng Takahiro Karasawa ang nagpadala ng email at nagbabalang may pasasabugin na bomba sa mga ahensya ng gobyerno bandang 3:00 ng hapon. Idineklara na ng PNP na peke ang mga banta na posible raw na galing sa ibang bansa. Dagdag nila, trabaho ng PNP na respondehan pa rin ang pananakot. Sa tala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT, hindi bababa sa 6 na government agency ang nakatanggap ng bomb threat. Kabilang ang Central Office ng DNR at Hall of Justice ng Cebu City. Sa Bataan, sinuspinde ang klase sa mga pampublikong paaralan sa ilang bayan dahil sa bomb threat sa Provincial Office ng DepEd. Nagsuspindi rin ng operasyon ng ilang tanggapan ng gobyerno sa Zambales. Inirekomenda na ng Incident Command Post ng Mako LGU na mula Search and Rescue sa Search and Retrieval na tumutok ang kanilang operasyon sa landslide sa Mako, Davao de Oro. Umabot na sa 68 ang nasawi. Mula sa Mawab, Davao de Oro, may live report si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel? Atom ngayong araw, nasa 185 rescuers mula sa iba't ibang search and rescue team ang nagtulong-tulong sa operasyon sa Ground Zero. Anghel. Ang tila himalang pagkakasagip ng batang ito na nahukay sa pagguho sa Mako, Davao de Oro nitong Biyernes ang ipinagdarasal din ng pamilya tandaan na mangyari sana sa 25 anyos na si Joseph Fernandez, empleyado ng Apex Mining na pinaniniwala ang sakay ng isa sa mga natabunang bus. Padayon gyapon mi nagpaabot sa iya. Kay bisan pag dawat naman namo siya og unsa man, amo alam ba nga makita namo iyang lawas gani. Ang rescue dog ng Coast Guard na si Apa balik na sa pagtunton sa mga bangkay. Sa bilang ng Incident Command Post, 144 hours na ang nagugol sa paghahanap sa mga natabunan ng gumuhong bahagi ng bundok sa Barangay Masara. Mula sa Search and Rescue and Retrieval Operations, irerekomenda na ng Incident Command Post ng paghahanap na ng mga bangkay ang tutukan ng kanilang operasyon. Bukas, we will shift from SRR to Search and Rescue na po, Search and Retrieval, ma'am. We will recommend first to the responsible official for this approval. We will conduct search and retrieval up to the level nga yung na kung saan nagsimula natabunan ng lupa, ma'am. Sa huling tala ng mga otoridad, hindi bababa sa 68 ang patay sa pagguho. 32 naman ang sugatan at 51 ang nawawala. Inirekomenda rin ng DepEd na hanggang 15 days lang pwedeng mamalagi ang evacuees sa mga paaralan sa bayan ng Mawab. Sa tala ng otoridad, nasa mahigit 1,000 pamilya na ang nasa iba't ibang evacuation centers mula sa 4 na barangay na malapit sa pinangyarihan ng pagguho. Prioridad sa relokasyon ang mga taga-barangay Masara na pinaka-apektado ng landslide at ang katabing barangay Mainit. We will immediately identify areas na pwedeng gawing Tin City. Hinihintay na lang din ang go signal mula sa Mines and Geosciences Bureau kung pwede at ligtas nang bumalik sa kanilang mga bahay ang iba pang lumikas. Atom sa 68 na recover na bangkay, 26 ang mga empleyado ng Apex Mining at 42 ang galing sa komunidad. Atom. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Wala raw sa konstitusyon ang problema para gawing bukas ang ekonomiya ng bansa sa foreign investors. Yan ang iginiit ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa pagdinig ng Senado sa resolution of both houses 6. May report si Ian Cruz. Kailangan ba talagang amyendahan ang saligang batas para mapalago ang ekonomiya?
Dito muli sumentro ang pagtalakay ng Senado sa resolution of both houses number 6. Para kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, may mga naipasa ng batas para buksan ang ekonomiya sa 100% foreign ownership. There appears to be a lack of understanding by our national leaders of the extent of foreign ownership under the law of businesses in our country. Kabilang sa mga tinukoy niyang batas, ang Retail Trade Liberalization Act at ang Public Services Act na kinikwestiyon ngayon sa Korte Suprema kung naaayon sa konstitusyon. Bukas naman talaga tayo sa foreign investors. We have made great strides in the past years liberalizing our economy without compromising our national security or leaving behind Filipino businesses. Git ni Carpio, hindi saligang batas ang pumipigil sa pagpasok ng foreign investments, kundi ang pagiging mahal ng kuryente, burokrasya sa pagbubukas ng negosyo at di maayos na infrastruktura para sa transportasyon. Pero giit ng Department of Trade and Industry, mahigpit pa rin ang regulasyon sa pamumuhunan ng mga banyaga. There is a negative correlation between FDI performance and these regulatory restrictions. And of course, the more open you are, the higher the FDI inflows. Bagamat may mga dayuhang suportado ang pag-aalis ng economic restrictions sa konstitusyon. The removal of economic restrictions would facilitate increased foreign direct investment in sectors where such investment is currently restricted. May ibang dayuhang nag-aalala rin sa ibubunga ng mainit na debate. We got some calls from some of our members following the news and the political debate about how this might unfold. There is some uncertainty out there, yes. Oras na lumusod sa Senado ang resolusyon, pwede na raw itong agad sang ayunan ng Kamara. Paubos na raw kasi ang panahon para maipatupad ang pagbabago ng mga economic provisions ng saligang batas. We need to do this now. And we can't waste time when it comes to amending our constitution. After the Senate acts and the House will meet, and assuming we agree in everything, ipaplebisito mo pa yan. You're talking about 2027 and 2028. And we all know by 2027, 2028, everybody's preparing for the presidential elections. Nauna nang sinabi ni Senate President Mig Zubiri na hindi mamadali ng Senado ang pagtalakay sa resolusyon. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinumpirma na ni Bea Alonzo at Dominic Roque ang kanilang hiwalayan. Nagbigay naman ng pahayag si Boy Abunda tungkol sa kanilang statement na may mga nagkumpirma raw ng kanilang breakup nang wala nilang pahintulot. May report si Nelson Canlas. Straight from Bea Alonzo and Dominic Roque's social media accounts, they have mutually decided to amicably end their engagement. Hindi raw ito madaling desisyon. Mas gusto raw sana nilang bigyang oras na mapag-isipan ito ng husto at ipagdasal ito, pero marami na raw espekulasyon, tanong at insulto. May ilan pa nga raw na nagkumpirma ng kanilang breakup nang hindi nila pinahihintulutan. Kaya pinili raw nilang i-anunsyo ang kanilang hiwalayan para sa kanilang peace of mind. Hininga namin ang reaksyon tungkol dito si Boy Abunda, na isa sa mga huling nagbalita ng hiwalayan, batay raw sa kanyang source. May dahilan para mag-react nun sa statement. Pero, I'm not going to do that now. Kasi, I realize na people involved in this controversy are going through pain. Masakit maghiwalay, masakit ang mapunta doon sa sitwasyon na yon. Even pain deserves respect at pinipili kong manahimik. Sinabi yan ng King of Talk sa muli niyang pagpirma ng kontrata sa GMA Network. Pinangunahan ito ni na GMA Chairman Attorney Felipe Gozon, President and CEO Gilberto Duavit Jr., EVP and CFO Felipe Yalong at SVP per Entertainment Group Lilibet Rasunable. Dumating din sina GMA SVP Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Nagagalak tayo na nag-renew siya sa atin at nakita ko kung anong respeto sa kanya ng mga artista, hindi lamang from GMA
maski sa mga kabilang channels. Nakakagalak naman, no? Nakakapagtaba ng puso kung makikita natin yung ratings. Patunay lang na with Boy, yes, the answer is yes. So we look forward to many more years. Papasalamat tayo kay Boy sa tiwala niya. What kept me going from the very beginning was my unflinching belief in the power of the interview. So ang dami ko pa rin natututunan. Paano ko ba hihikayatin si nanay, si tatay at ang kapuso para manood, para may bagong mapanood? Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa mga sakahan, apektado na rin ng tumitinding El Nino ang ilang palaisdaan, kaya nagmahal ang ilang isda. Sa Banggi, Ilocos Norte, natutuyo na ang ilang fish pond. Ang ibang lampas tao, ang lalim doon, hanggang ngayon ay tuhod na lamang. Kaya napaaga ang paghango ng mga tilapia. Dahil naman sa kulay o sa kulang na supply, nagmahal ang ilang isda sa General Santos Public Market. Para maiwasan naman ang pagkatuyo ng palaisdaan, payo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga may palaisdaan. Sundin ang tamang paglalagay ng bilang ng fingerlings sa fish pond. Palalawakin rin daw ng BIFAR ang operasyon ng mga mariculture parks o yung mga palaisdaan sa dagat o nasa fish cages dahil hindi raw sila apektado ng init na dulot ng El Nino. On Spotlight, ang panonood ni Taylor Swift ng Super Bowl. Matapos ang The Eras Tour sa Japan, lumipad pa Amerika si Taylor para suportahan ang boyfriend na si Travis Kelce. Doble ang saya ng Kansas City Chiefs player na nanalo na kontra sa San Francisco 49ers na bigyan pa ng kiss and hug ni Taylor. Kasama ni Tay-Tay ang kanyang mommy, besties na sina Blake Lively at Ice Spice at pamilya ni Travis. Wala mang malakas na sound system, di napigil ang isang bata sa Alabat, Quezon na humataw. Ang kanyang tugtog mula sa busina ng truck. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Tugtog sa pag-indak. Sa pagdaan nito, isang bata ang nagagalak. Halos mabali pa nga ang bewang ng 3 taong gulang na si Vince Marcos mula Alabat, Quezon. Kwento ng kanyang tatay Mark, agad niyang tinawag ang anak ng malamang dadaan ang truck. Sinenyasan niya ang driver at saka sinabihan ng anak na sumayaw dahil bubusina ang truck. Sumunod naman ang anak at di nagpaawat. Game naman si kuyang driver, nag-drop ng beat kahit on the move. Si Bagets ang bahala sa groove. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umabot na sa mahigit 3 ektarya ang lawak ng binsala ng sunog nitong weekend sa kabundukang bahagi ng Camp John Hay sa Baguio City. Mabilis kumalat ang apoy at may ilang linya ng telekomunikasyon na nadamay. Wala namang naitalang sugatan. Ayon sa BFP, 4 na ang mga insidente ng forest fire sa lungsod ngayong Pebrero at inaasahang tataas pa ito sa dry season. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.